Dito nga sa farm, paswertehan lang din. Tulad ng sinabi ko sa iba kong mga videos, na hindi pare-pareho ang mga farm. May malaki, may maliit, may iba't ibang sistema, may makabago, may makaluma. Magkakaiba din ang approach at pag-uugali ng mga amo. May mga amo na purpose-driven kung saan pinagkakaisa ang buong team sa isang pangkalahatang values na magsusulong ng efficiency sa trabaho at quality time din para sa sarili at sa pamilya. May mga employers din naman na purely transactional, walang pakialam sa relationship sa trabaho. Mas importante ang mga targets at goals sa negosyo. Kaya marami sa mga dairy farmers na nagpapalipat-lipat every season hanggang makahanap sila ng farm na akma sa needs at values nila. Tulad ng naging sitwasyon ng ating kababayang si James sa pinakauna niyang farm. May 2,000 baka si employer pero di makaprovide ng safety gears at farm vehicles sa mga tao. Kung kaya't nahihirapan ang mga staff yung ipapahinga mo na sana pero dahil maglalakad ka para kukuha ng baka, kailangan mo mag-extra early para masigurong on time ang mga bakang makarating sa shed pag milking time. Wala rin binibigay na bota at wet weather gears na dapat sana bago pa man magsimula sa trabaho ay meron na niyan. Kaya matapos isang taong pagtitiis, nagdesisyon si James na lumipat sa ibang farm. Hindi man perpekto ang kanyang naging bagong farm, pero bahagyang mas maganda-ganda ang kanyang naging sitwasyon ngayon kumpara noon. Binigyan siya ng posisyon na herd manager na nagbigay daan upang makuha niya ang kanyang asawa at mga anak at madali dito sa New Zealand at manirahang kasama siya. Nagbukas din ito ng daan upang makapag-apply siya ng residency at manirahan ng malaya dito sa New Zealand. Pero tulad ng lahat ng mga nagsisimula, malaking adjustment uli ang ginawa niya ngayong andito na ang kanyang pamilya. Yung boss ko ngayon, tinulungan din ako madala yung pamilya. Pero mahirap pag simula pa lang. Tulad nga sa transportation, mga bata, hindi naman lahat napupunta ng school bus. Yung malayo kami sa hindi nakakapasok. Kaya may mga kaibigan naman kami dito. Sinasabay-sabay lang namin. Tapos yung asawa ko pa, hindi pa masyadong marunong mag-drive. Kasi wala naman experience mag-drive sa Pilipinas. Kailan nga sila dumating? January 31 ngayong taon. Mag-apat na buwan na. Malaking adjustment nung nandito na yung pamilya. Oo, Malaki kasi na. Hindi katulad nung una pa tayo pa lang, yung sulo pa lang natin, okay lang na itlog, noodles. okay lang yung kahit 2 linggo, puro itlog. Oo. Bilib talaga ako sa kwento mo na kinaya mo yun sa sobra isang taon, no? Ayan guys, talagang wag niyong isipin na farming is easy. Nagakuan lang naman yan, naga-spray lang tayo. Hindi ganun talagang batak talaga kung kailangan. But do you think worth it naman yung ano? Oo. Para sa akin, worth it talaga kasi kung ikukumpara mo sa bansa natin, ang napapabalita ngayon na kaliwat kanan yung korupsyon, itatax tayo, hindi naman na ibibigay ng mga, hindi naman sa pagano ng bansa natin, mas pipili ko pa rin dito kahit paano. Dito balance. Work-life balance, tapos yung pag-aaral ng mga anak mo. Yun, nabira niya. Kung sa Pilipinas, isipin mo pa yung matrikula nila. Dito, kahit paano, libre na. Libre na. Masasabi kong kung mas masubok ka sa hirap, kung lumipat ka man, at least subok ka na ba? Subok ka na sa'yo. Ay, wala to. Kumpara sa dinahanan ko. Ano yung masasabi mong mga qualities na kailangan nila dalhin dito? Hindi lang sa isip, pati yung pangangatawan mo. Physical job yan. Baka pabuhatin ka ng 10 guya mag-isa lang. Sabihin mo, uwi na ako. Hindi ko na kaya. Ang farming, pagyan sa mga matatagang loob, ang pangangatawan. Kasi marami din umuwi kasi hindi kala nila madali. Marami pang paghihirap ang napagdaanan ni James sa kanyang journey sa New Zealand pero hindi niya hinayaan at talunin siya nito o pahinain ang kanyang loob. Sa halip na kamuhian ng sistema at sumuko, lalo siyang nagpursige, lalo't kasama niya na ang kanyang pamilyang lumalaban. Isang magandang aral sa kanyang kwento ay hindi lahat ng dinadaanan natin ay smooth sailing. Laging may mga pagsubok at challenges sa buhay pero tandaan natin, hindi binibigay ng Diyos ang mga ito para patumbahin tayo, kundi para mas lalo tayong patatagin. Ang madaling sumusuko ay yung nawawala ng pangarap. Pero ang tunay na malalakas ay yung marunong lumaban kahit pagod na, kahit mahirap na. Basta't may dahilan silang ipinaglalaban. Kaya kapag sinabing hindi para sa lahat ang farming at ang pag-abroad, maniwala ka, totoo yun. Hindi ito para sa mga mahihina ang loob. Ito ay para sa mga taong handang magsakripisyo, magtiis, at patuloy na bumabangon para sa pangarap at sa pamilya. Thank you, Jay!